Mahiwaga nga mati papakalo. Isang musikerong mangingisda ang hinangaan or hinahangaan ng marami dahil sa husay niyang tumugtog ng plauta, Papa Jepoy. Plauta or in English, flute. At ang kanyang paboritong tinutugtog. Kumbaga ang paborito niyang sonata, kumbaga sa pinamagatang Piano in the Dark. Flute! Oo, Flute! flute. Pero ang favorite niyang tugtugin, Piano in the Dark. So doon sa bayan nila, Papa Jepoy, talagang humanga ang kanilang mga taga-bayan. No. Kapag namamahinga ay maririnig mo ang kanyang musika, Papa Jepoy. At pinapatugtog niya. maganda. Napakaganda. Parinig niya. Oh, Ito siya. yan yun. Mukhang magaling mag-flute ah. Magaling. Jack! Nipiyok. Bakit ganyan? Parang wala sa tono yung flute. Pero hinahangaan. At yung mga... Parang sablay ang flute ah. Masablay Sungaw So, bakit ganyan? Sablay yung flute. Sablay. Pero hinahangaan nga siya sa kanyang musika, Papa Jeff. Kakaiba yung talento niya. Napapaindak ang mga dalaga kapag bibitaw na ang kanyang tinutugtog. Binibitawan na niya ang kanyang paboritong piyesa. Napapakanta ang mga binata. At talagang lahat sila ay masaya. At eto na, Papa Jepoy. Yung sukli ko sa bus. Kaya niya ginagawa ito, Papa Jepoy, dahil sa ito yung sekreto niya. Kumbaga sa kanyang pangingisda. Para mas lalo siyang gaganahan ba? Oo. Habang siya ay nangingisda. O tinutugtugan niya, hinihele niya yung mga isda, Papa Jepoy. At tuwing pupunta sa dagat talagang ugali niyang dala-dala itong plauta na ito. Bukod sa kanyang dalang lambat, ay dala-dala din niya itong instrumento niya. At tuwing medyo matumal yung paghuli ng isda, ay tumutugtog na lamang itong si musikero, Papa Jeff. Hindi niya matatansya, Papa Jepoy, yung galaw ng karagatan. Saan ba siya nanghuli? Ha? Saan siya nangingisda? Sa Fish pond. Hindi niya pa matansya. Nasa fish pond siya. Ha? Nasa bangka siya? Ha? Oo. Sigurado ka ba? Nasa tamang pag-iisip ba yan? Nasa fish pond, gumamit pa ng bangka? Tapos nagpapain pa siya? Nagbabaing pa. Ha? Oo. Nasa fish pond na, may kailangan pa ng pain, fish pond na yun. Ayusin mo kwento mo, ha? Ang liit nga Ha? Ang liit lang Oo nga 10 square meters. Kailangan pa bang tansyahin yan puro fingerlings yan. Ayusin mo kwento mo. Ayun, medyo may mga panahon na nalulungkot siya, Papa Jepoy, dahil konting-konti lamang ang isdang nahuhuli niya. Lungkot na lungkot siya sapagkat walang pang ulam at wala siyang maihahandog sa kanyang pamilya.
Sa tagal-tagal ko ng pangingisda, medyo olats pa rin. Sabi ng kanyang anak, Tay, baka may problema na sa estilo ng pangingisda mo. Baka mamaya yung lambat mo ay butas. Fish pan? Nasa fish pan na siya, wala siya mahuli. Chinek niya ba yung fish pan? Ha? Chinek niya. Chinik? Oo. Anong problema? Ha? Anong problema? Puro mga kuhol lang nandun. Ibang box pala yung napasukan. Wala talagang istan. Puro kuhol lang dun. Sigurado ka ba mangingisda yan? Parang walang alam sa fish pan eh. Sabi ng anak, Oh. Tay, bakit si Mang Teban at Mang Kiko laging maraming nahuli? May pusit pa, may tulingan, nakakuha pa ng tilapia, bangus, bisugo, hasang-hasa. Pinagkakaguluhan siya. Oo, pinagkakaguluhan. Kumbaga, kusang lumalapit itong Mga tao. O yung mga isda. Yung mga isda. Kumbaga, Ang dami niyang samantalang ikaw, kompleto ka pa. May paplut-plut ka pa. Oh. Oo, ganun. Si Mang Teban at Mang Kiko ay sanay ng mangisda sa karagatan. Sa umaga, tanghali o gabi man ay alam na nila kung aling bahagi ng dagat ang dapat pangisdaan. Isang sining din ng pangingisda na dapat matutunan. Kailangan alam mo kung saan mo ibababa ang lambat at kung kailan mo itataas upang mahuli at masukat mo. Saan niya ba binaba yung lambat? Ha? Ba't di siya makahuli? Sa buhangin. Wala siya makakuha doon. Cooking kan makakuha na doon. Ayan, medyo hindi naunawaan ng mga bata kasi nagpapaliwanag tong ama. Oh. Hindi nila gaanong masakyan ang sining na sinasabi ng mangingisda. Oh. Ang alam lang nila ay sapat lang na huli ang laging uwi ng ama. Pangarap nilang sana ay matulad ang ama nila kay Mang Teban at Kiko na dapat ay maraming huling kayamanan mula sa kalikasan. Ngayon, medyo napipressure itong ama, Papa Jepoy. Sabi ko, di ba naman gonggong yung mga isda sa buhangin nila? Yung lambat, wala talaga mo. Puro crab na huli. Ngayon, nag-isip ng malalim itong ama kung anong diskarte. Nang umagang iyon ay naghanda siyang pumalaot sa karagatan. Iniisip niyang bukod sa lambat ay magdala siya ng plautang walang butas. Kailangan maganda na yung tunog, Papa Jepoy. Baka kasi kaya wala siyang huli dahil siguro naiingayan yung mga isda. Sintunado yung tunog ng kanyang lumalayo Imbis yung na plauta. maakit. Imbis na tama na yung minsan pagtugtog niya, lumilihis ba? Sintunado kaya inaayawan siya, inaalisan siya ng mga isda. Sabi niya, hindi man ako mahusay mangisda, pero baka makatulong ang pagiging musikero ko sa pagpaparami ng huli ko. Kailangan kong galingan sa pagplauta. At sa gitna ng dagat ay binaba ng mangingisda. Binaba niya yung bangka. Inilubog mo. Hindi mo ba talaga ayusin? Wala pa. Wala sa kaayos-ayos eh. Tumalon. Iniisa-isa nyo. Huling ko na ito. Hindi. Dahan-dahan niyang, sabi nga niya, hindi man ako magaling na musikero. Hindi man siya magaling na mangingisda, pero baka makatulong yung pagiging magaling niya na musikero sa pagpaparami ng huli.
Ayun na nga, sa gitna ng dagat ay binaba ng mga isda ang lambat. At sa ilang minuto pa ng paghihintay ay inangat na niya ang paghuli. Subalit ang nahuli niya ay ilan lamang ang kanyang nahuli, Papa Jepoy. Anong mga nasa loob ng ano? Ha? Anong nasa loob ng lambat? Ang nahuli niya? Yung ano? Tawag nito? Cream of mushroom. Tomato paste. Nestle cream. Black beans. Konti lang yung nahuli. So binaba na naman niya. Baba angat. At mabibilang mo sa daliri ang huli. Talagang nanlumo ang mga isda. Oh. Malas naman, no? Sabi niya, malas naman, no? Naisip ng mga isda kunin ang kanyang plauta at tumugtog na nga. Tumugtog ulit. Inisip niya ang husay niya sa pagtugtog. Kahit ako hindi ako isda, lumalayo ako eh. Hindi ako nakakakit eh. Tinugtog na niya, ginalingan na niya, Papa Jepoy. At eto na, sabi niya, eto na. Subukan ko ulit sa pagbaba ng aking mga lambat. So, sa pagbaba at pag-angat ng lambat ay wala siyang nahuli na naman. Walang isda, pero may laman. Wala rin laman. Kala ko may laman. Ngayon, tumugtog na lang ulit siya, Papa Jepoy. Tumugtog na naman. Yung pinakamalungkot. Malungkot talaga. Pinatugtog na niya ang pinakamalulungkot na piyesa. At sinubukan ulit niya. Bakit kaya yung pinakamasayang musika na lang tugtugin ko? So pinatugtog niya ang masayang tugtugin, Papa Jepoy. Nag-isip ng malalim ang pobreng mangingisda. Pumunta siya sa ilaga, nagbaba at nag-angat ng lambat. Pag-angat niya, may laman. Meron. Ano laman? Diaper? May laman na? Merong laman. Isa lang, Isa lang. pero malaki. Ano laman? Buhaya ang kanya nahuli. Pabira, buhaya na lambat! Buhaya. Sabi niya, malas. Malas! Malas. Sabi ng buhaya, malas! Makapunta nga sa timog. Sabi niya. Pumunta siya sa timog. Walang isang mahuli. Pero nang magpunta siya sa kanluran at inangat niya ang lambat, ay marami siyang nahuli, Papa Jepoy. Ngayon, nung pumunta na siya sa kanluran, Papa Jepoy, grabe, Papa Jepoy. Medyo, sabi niya, parang ang bigat nito, Parang punong-puno. Sabi niya, eto na. Mabigat. Pag-angat niya. Sabi niya, ramdam niya, parang mga ano na to, siguro. 50 kilos? Hindi lang. 100 kilos? Mga 500 kilos. At dami nga. Bigat! Pero hindi niya pa nakikita. Hindi pa. So, Nung inangat niya, nung i-drawing mo. Nung inaangat niya, Hirap na hirap talaga siya. hirap siya. Parang lulubog yung bangka niya. I-drawing mo! Ano yan? Ayan na. Kumuha pa ng... Okay, sure na yan Sure na to. Sure na. Sabi niya, eto na yun. Mukhang piano ang nakuha. Okay. Sige, kwento mo. Sabi niya, eto na. Mukhang sinagot na ng inang kalikasan ng aking hiling. Sabi. Na makakuha. Alamang daw, ang dami daw, alamang. Piano, kaya mabigat, sabi niya. Kaya sabi niya, pag-aaralan ko to. Kung paanong
paano ang diskarte dito, kung paano ko mahihila. So, ano ending? Ha? Ano nangyari? Sige, Hinihila niya. So ang ginawa niya, nagtawag pa siya ng mga iba pang mga mangingisda para tumulong. para tumulong. So may dumating na 5 bangka pa, Papa Jepoy. At unti-unti nilang naiangat yung mabigat. So lilimang mangingisda ang rumesbak tumulong para maiangat sa lambat. At ito na nga, Papa Jepoy. Tingin. Napakadami. Ilang daang kilo? Ha? 500 kilos? 500 kilos. Yung nahuli niya sa lambat. Mm. Tingin. Ayun na. Daming nanonood. Mm. Hindi kaya balyena yan. Baka pating yan. Tignan natin. Ano ba yung drawing niya? So kung makikita nyo, 5 na silang Hindi pa rin nila maangat. naangat na nila. Naangat nila. Nung inangat nila, Ito yun, Papa Jeff. Kaya mabigat, isang angkla po ang kanilang nakuha. mabigat talaga yan! Angkla yan eh! Angkla, oh. Barangay LS 97.1 Number 1